Ikalawang Samuel, Kabanata 17. Sinabi ni Ahitofel kay Absalom, "Papiliin mo ako ng 12,000 tauhan, at ngayon ding gabi, hahabulin namin si David. Sasalakayin ko siya habang pagod pa siya at nanghihina. Malilito siya at tiyak na magtatakbuhan ng kanyang mga tauhan. Ang hari lamang ang aking papatayin. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng kanyang mga tauhan, gaya ng isang babaeng ikakasal sa naghihintay niyang mapapangasawa. Iisang tao lamang ang nais mong mamatay, kaya't ang iba ay hindi masasaktan." Nagustuhan ni Absalom at ng pinuno ng Israel ang payo ni Ahitofel. Ngunit sinabi ni Absalom, "Tanungin din natin si Kusay na Arkita kung ano ang kanyang maipapayo tungkol sa bagay na ito." Pagdating ni Kusay, sinabi ni Absalom ang payo ni Ahitofel. Tinanong niya si Kusay, "Susundin ba natin si Ahitofel? At kung hindi, anong masasabi mo?" Sinabi naman ni Kusay kay Absalom, "Sa ngayon, ang balak ni Ahitofel ay hindi mabuting sundin. Hindi mo ba alam na ang mga tauhan ng iyong amay mga sanay na mandirigma? Mababangis silang tulad ng inahing osong inagawa ng anak. Sa talino ng iyong amay, hindi iyon matutulog na kasama ng kanyang mga tauhan. Malamang, siya ngayon ay nagtatago sa isang hukay o sa ibang lugar. At kung sa unang pagsalakay ay malagasan ka ng mga tauhan, tiyak na ang sinumang makabalita ay ganito ang sasabihin: natalo ang mga tauhan ni Absalom. Matapang mat may pusong leon ay matatakot din, sapagkat alam ng buong Israel na magiting na mandirigma ang iyong ama, at hindi aatras sa labanan ang mga tauhan niya. Ganito ang payo ko: hintayin mo munang ang mga Israelita mula sa Dan hanggang Beersheba ay matipong lahat na sindami ng buhangin sa tabing dagat. Pagkatapos, ikaw mismo ang manguna sa pakikipaglaban. Hahabulin natin ang kaaway saan man siya magsuot. Sasalakayin natin siya na parang hamog na pumapatak sa lupa, at wala isa man sa kanilang sambahayan at mga tauhan ang matitirang buhay. Kung siya'y umatras sa isang lunsod, ating iguguho ang lunsod na iyon at itatambak sa bangin upang wala ni kapirasong bato na matira roon." Pagkarinig niyon, sinabi ni Absalom at ng buong Israel, "Mas maganda ang payo ni Kusay na Arkita kaysa payo ni Ahitofel." Nagpasya si Yahweh na huwag masunod ang mabuting payo ni Ahitofel upang mapahamak si Absalom. Pagkatapos, sinabi ni Kusay sa dalawang paring sina Zadok at Abiatar ang payo ni Ahitofel kay Absalom at sa matatandang pinuno. Matapos ipagtapat ang lahat, sinabi niya, "Babalaan ninyo agad si David na huwag matutulog ngayong gabi sa may bati sa ilang. Patawirin siya sa ibayo ng Hordan bago mahuli ang lahat. Baka mapahamak siya at ang mga kasama niya." Para walang makakita sa kanila, sina Jonathan at Ahimaas ay hindi na pumasok ng lunsod. Doon na lamang sila naghintay sa En-Rogel. Ang anumang balita para kay David ay dinadala sa kanila ng isang aliping babae. Ngunit may binatilyo palang nakakita sa kanila, at ito ang nagsumbong kay Absalom. Nang malaman nila ito, umalis agad ang dalawa at nagtago sa Bahurim. Lumusong sila sa balon sa loob ng bakuran ng isang tagaroon. Tinakpan agad ng asawa nito ang balon at kinalata ng trigo ang ibabaw niyon upang hindi paghinalaang may nagtatago roon. Dumating ang mga alipin ni Absalom at nagtanong sa babae, "Saan naroon sina Ahimaas at Jonathan?" "Tumawid na sila sa ilog," tugon ng babae.
Ginalugad nila ang lugar na iyon, ngunit walang nakita. Kaya't nagbalik na sila sa Jerusalem. Pagkaalis ng mga tauhan, umahon sa balon ang dalawa. Nagpunta agad sila kay David at ipinagtapat ang masamang binabalak ni Ahitophel. Pagkatapos, sinabi nila, "Tumawid kayo agad ng ilog." Tumawid nga si David at ang buo niyang pangkat. At nang magmamadaling araw, wala isa mang naiwan sa kabila ng Hordan. Nang malaman ni Ahitophel na hindi sinunod ang kanyang payo, umuwi agad siyang sakay ng asno. Matapos mag-iwan ng huling habilin sa mga kasambahay, siya'y nagbigti. Inilibing siya sa puntod ng kanyang ama. Nasa Mahanaim na si David nang tumawid sa Hordan sina Absalom at mga kasamang Israelita. Sa halip na si Joab, si Amasa ang ginawa ni Absalom na pinuno ng buong hukbo. Si Amasa ay anak kay Abigail ni Itra, isang lalaking Ismailita. Si Abigail naman ay anak ni Nahas, kapatid ni Zeruias na ina ni Joab. Ang mga Israelita at si Absalom ay nagkampo sa Gilead. Pagdating sa Mahanaim, si David ay sinalubong ni Sobi, anak ni Nahas na Amonitang taga-Raba. Kasama ni Sobi si Makir, anak ni Amiel na taga-Lodebar, at si Barzillai, isang Gileaditang taga-Rogelim. May dala silang mga banig, kumot, mangkok at banga. May dala rin silang trigo, sebada, harina, mga butil na sinangag, gulayin, pulot-pukyutan, keso at mga tupa. Ipinagkaloob nila ito kina David at mga kasama nito upang may makain sila, sapagkat alam nilang ang mga ito'y pagod na pagod at nagdanas ng matinding gutom at uhaw sa ilang.